guys, pasensya na medyo mainit at maingay sa lugar. Nasa labas kasi ako. So for today's video, para ito sa mga tito at tita na mahilig gumimik sa mga artsy-fartsy na gimikan. So andito ako ngayon sa Cubao Expo. Dito nagmi-meet yung old school at new school. Kasi sa paligid may mga vintage stores. Tapos mga food, interesting food na makikita dito. And meron din kayong mga pwedeng tambayan ng coffee shops. Meron din ditong mga bilihan ng mga lumang laruan. Just a little background about this place, yung Cubao X. Ito ay dati siyang tinayo noong 1970s. Sikat na sikat ito dahil dito siya na-showcase yung mga sapatos galing Marikina at ibang places pa sa Pilipinas. And dito, pag nakita niyo yung place, talaga mga old shops itong itsura ng Cubao Expo. At pansamantala nagsara to noong 1997 dahil sa Asian financial crisis. Naapektuhan sila lalo ng industriya na shoemaking. Tapos yung mga tindahan ng mga sapatos hindi na kumikita, hindi na bumibenta. Nagdatingan yung malalaking brands abroad. Yung mga sapatos gawa China. So parang ito yung naging black hole kung bakit nawala or nanghina yung shoemaking industry. Sinubukan din nung mga early 2000, sinubukan nilang i-revive yung industry ng sapatos, pati itong lugar na to. Pero eventually nagsara din yung mga shops dahil siguro hindi na kinaya ng mga negosyo nila yung mga maraming factors. And then after several years, naging Cubao X na ang tawag dito sa lugar na to. Salamat din sa mga murang rent at saka sa mga maraming artists at entrepreneurs. Nagkaisa sila para naisip nila, uy, magandang opportunity magkaroon ng ganitong place dito or ibuhayin natin yung Cubao X, and then naging halos center of artistic expression tsaka ng mga artistic food itong Cubao X, and hanggang ngayon sikat pa rin siya. Andito ako ngayon sa Best of Luck restaurant. Magla-lunch muna ako. And umorder ako ng calamares, tapos milk tea. And then mamaya-maya ikot-ikot ako kung ano yung mga pwede pa or mga exciting place pa na pwedeng puntahan. Okay, busog. Lunch is fixed. Now, time to get some coffee. After ko mag-lunch sa Best of Luck, sa harap nito may nakita akong coffee shop. Ang pangalan ay Silingan Coffee. So nakita ko doon pati may mga free readings na book na pwede nyo basahin habang nag-stay ka doon. Meron din ng mga books for sale to educate din naman yung mga people about what happened during martial law, mga state killings, mga desesperados, at marami pang iba. Interesting sa Silingan Coffee. Kasi pagpasok ko doon, akala ko sobrang simpleng coffee shop lang siya. Pero madami siyang pinaglalaban. Isa siyang statement coffee shop. Sarap yung coffee. Pwede mo i-request yung sugar level. So after coffee, nagpunta naman ako sa tabi nito, Ichiban Takoyaki. Para siyang comfort food lang ng Japanese style. Pero masarap yung kanilang mga food. Sorry, ang first time kung nakapunta dito, more than 10 years ago, meron akong pinuntahan dito na bar. Ang tawag ay Mogwai. And dito ko napanood dati isang series, parang one whole month. And several times ako nagpunta dito noon para manood ng mga Rene Requestas na movies. Unfortunately, wala na yung Mogwai. And napalitan na siya ng isang restaurant na sana mas marami pang umusbong na mga gantong klaseng tambayan, gantong klaseng establishment kung saan pwedeng i-display ng mga artists ang kanilang mga likha. Yung other countries, like for example, napuntahan ko sa Indonesia, Singapore, Malaysia, Hong Kong, yan, mga ganito. Preserve nila yung kanilang mga old structures and saka mga establishments.
So, kung napansin nyo sa Singapore, may mga shops, especially sa mga Tanjong Pagar, Chinatown, yung mga dati nilang mga old buildings, small buildings na tindahan ng mga Chinese merchants dati, ginawa nilang shops ngayon, ginawang offices. So, that's it, Pansit, for today's video. Thank you for watching. I hope kahit paano na-enjoy kayo sa content na ginawa ko today. And hopefully, you can help me, by liking this video, sharing this to your friends, your families, and by subscribing to my channel. So I really need your help to to populate, to create this community, lalong-lalo na sa mga tito at titas natin sa buong mundo. Yung mga gusto magkaroon ng yung pwede nating i-entertain, magkaroon ng nostalgic feeling na balikan yung past, ganon, balikan yung mga nakaraan kung saan ma-feel nilang bata ulit sila. Yun. That's it, mga tito-tita. Thank you very much, and I'll hope to see you on the next one. Bye-bye.